Kung naalala ninyo mga tol, nagbigay tayo ng reaction video kahapon about doon sa balita sa WION na kung saan mga tol, naninilikado daw ang Israel sapagkat less than 2 weeks na lamang mga kapatid ang itatagal ng kanilang Iron Dome o yung mga bala ng Iron Dome mga tol. Pero ang Iran ay tila ba hindi nauubusan ng missile at patuloy na pinapaulanan ang Israel. Ngayon dito sa ating panonoorin mula naman dito sa first post. Aba, wag nating kalimutan mga tol, merong ipinakilala ang Israel sa atin itong nakaraan. Yung tinatawag na Iron Beam. Ito'y laser na mga tol, laser. So hindi naman daw nila papalitan yung Iron Dome nila o yung kanilang ginagamit ngayon air defense system. Pero ito'y karagdagan. Cost effective, syempre mas mura. At tignan natin mga tol kung ano ba ang magagawa nito. Lalong-lalo na sa kasalukuyang nangyayaring tension ngayon sa pagitan ng Iran at saka ng Israel. Ito mula rito sa first post, panoorin natin. Bigyan natin ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para masali ka na rin sa ating lumalaking pamilya. Maraming salamat sa lahat ng since day one kasama na nating nakikipagtalakayan. Nagbibigay ng komento. Maraming salamat sa inyong lahat. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. As we know it. But first a question. What is the biggest problem with Israel's Iron Dome system? I would argue it's the cost. Cost. Mahal. Di ba? Each Israeli interceptor missile costs about $50,000. $50,000 ang isang interceptor. No, $50,000. So sa atin mga tol ay nagkakahalaga yon ng mga nasa 2 million, mga ganon mga tol, no? Grabe. But what if Israel had a cost-effective way to stop the rockets, a way to hit one rocket after another endlessly without having to worry about its expensive interceptors running out? Di mas maganda. Sounds ideal, right? Well, it may become reality soon because Israel is reportedly rolling out a new defense system. Ayan na. It's the stuff of sci-fi movies. Israel calls it its defensive trump card. It's the Iron Beam anti-missile laser system. Iron Beam anti-missile laser system. Laser na to mga tol. Parang sa mga sci-fi movie, no? Next report tells you what's the Iron Beam and how it can be a game changer. Eto. The Iron Beam is a technological marvel. The fruit of years of research in high-intensity lasers. It was first unveiled at a Singapore air show in 2014. And after 7 years, it seems to be ready for battlefield action. The system was made for one thing, taking down aerial threats before they hit Israel. So na-testing na nila, nasubukan na nila. Ang sabi nga sa dating report mga tol, i-release daw yon o gagamitin by the end of this year. Kaso nagkakaroon na nga ng sigalot di ba? So kailangan nilang madaliin to. Kasi yung kanilang interceptor o yung tinatawag nilang Iron Dome, hindi naman din unlimited yun, di ba? Nauubos at mauubos yun. Lalo-lalo na kung tuloy-tuloy magpapakawala ang Iran, mauubos at mauubos yun. So kailangan talaga nila ng mga ganitong klaseng backup. First, let's look at its stats. The Iron Beam reportedly has a range of between 7 to 10 kilometers. Israel has said it can focus the beam to the diameter of a coin within that distance. The Iron Beam fires lasers that can reach energy levels of about 100 kilowatts. Ooh. For context, that's about 24 grams of TNT exploding every second. Grabe. Or almost 1.5 kgs of dynamite every minute. Aba, matindi pala to, no? That's the amount of energy coming out of the Iron Beam. Yun yung energy na nilalabas ng Iron Beam. Ganon ng katumbas. All this will be directed at incoming missiles, drones, rockets, and any other aerial threat. Here's a video released by Israel's defense forces last year, showing a successful test of the Iron Beam. How it works is simple. The laser will be fired at key spots on the incoming projectiles. In missiles, this means the fins, rudder, or the warhead. Damaging the fins and rudder will destabilize the missile's flight path, make it change course. Firing at the warhead could overheat and cripple the detonator, rendering the missile useless. Tas mas mura pa to.
Kasi hindi na nila iniisip dito kung mauubusan pa ng bala o hindi kasi laser na to no? It's similar when engaging with drones. Mhm. Either ruin the wings or propellers, or fry the camera, leaving the drone operator blind. But this method has a drawback. Yun lang, may drawback pa rin. When it comes to kamikaze drones and rockets especially, these are simple weapons used for destruction. Wherever they land, they will explode. Mhm. So changing their path may protect critical targets, but some damage will still be done. Which is why Israel isn't going to replace all its systems with the Iron Beam. So hindi pa rin nila aalisin o hindi nila papalitan yung kanilang Iron Dome kasi mabisa pa rin naman yun No, hindi nila i-replace, hindi nila kumbaga hindi nila aalisin yung kanilang Iron Dome. No, idaragdag lang nila to. The laser is meant to augment, not replace, Israel's existing missile defense systems. It will try and mop up the projectiles that slip through the Iron Dome. Like a short-range laser defense support system. Support That system. could be the initial plan anyway. But the Iron Beam and other lasers will get stronger over time. Siyempre. They could eventually replace other costlier systems. Siyempre, madedevelop pa rin nila yan ng mas maganda pa. While building the Iron Beam certainly isn't cheap, using it is relatively cost-effective. Israel $2,000 Iron Beam $2,000. says it will cost about $2,000 to destroy an incoming threat using the Iron Beam. Oof, Compare that to $50,000 per Iron Dome interceptor missile. grabe gastos. You can see why Israel will want to improve the laser tech as time goes by. But even today, the Iron Beam's deployment will mark a milestone, signaling the beginning of the age of laser warfare. Diba? Dito lamang ang Israel mga tol no. Pagdating sa teknolohiya, pagdating sa mga ganitong klaseng development, no, ano talaga sila ang bilis nila mag-improve. Biruin mo para tayong nasa ano na niyan, mga nasa sci-fi movies, 'di ba? Yung mga Star Wars, mga laser na yung ginagamit. Eto, hindi man siya sandata, pang-depensa siya, hindi siya pang-opensibo Pero malaking bagay ito lalong-lalo na mga kapatid sa mga ganitong klaseng kaguluhan kasi hindi naman talaga biro yung mga ganyang gulo, masyadong magastos. Imagine nyo kung magkano ginagastos ng Israel kada isang missile interceptor nila. $50,000. Kaya nga mga tol, kung hindi ganun kayaman ng isang bansa, kung hindi ganyang kayaman ng isang bansa, wag na wag kang papasok sa gera. Wag na wag kang papasok, hindi sapat ang tapang mo, boy. 'Di ba? Kaya rito sa Pilipinas, 'di ba? Kakatapos lang natin panoorin, hinaras na naman tayo ng mga Chinese Coast Guard, mga tol. 'Di ba? Meron ba tayong ganitong kalaking kayamanan para tayo'y pumasok sa kaguluhan? Meron ba tayong mga interceptor na Iron Dome like for example, 'di ba? Na gumagastos ng $50,000 per interceptor, napakalaking halaga nun, mga tol. Grabe, imagine mo siguro sa loob ng 6 na araw o 7 araw na pakikipaglaban ng Israel dito sa Iran, napakalaki na mga tol ng ginagastos nila. Siguro mga tol, nakapagpatayo na ng napakaraming ospital niyan dito sa Pilipinas. Kaso wala Ganun talagang kaguluhan, magastos na nga, tapos marami pang nasisira, kaya wag nating tawag dito. Wag na wag nating hilingin na tayo'y mapasabak sa mga ganitong klase. Tuloy natin. Alright mga kapatid, yan Ano ang masasabi ninyo dito sa latest weapon mga kapatid ng Israel, no? Bukod dun sa Iron Dome nila, meron na silang Iron Beam na talagang minamadali na nga nila. Sa ngayon, ito yung kakayanan, pero over time, mas madedevelop pa yan, no? Nakapag-develop nga sila ng ganito in the first place. So, madedevelop pa nila yan, mas mapapalakas pa nila yan. No? Bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan mga tol at sa lahat ng ating mga kababayan na ngayon ay naninirahan, OFW, sa Iran at o sa Israel, mga kapatid, ingat kayo palagi. God bless sa lahat sa inyo. At sumunod na lang kayo sa kung ano man ang sinasabi ng gobyerno. Kung nakarinig kayo ng mga alarma, alam nyo na kung saan kayo dapat tumakbo. No, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.